Okay, the first thing that we should consider siguro when it comes to hand neutralization is yung paghawak ng lente. Okay? Now, the way you observe a target, of course, our target normally naman yan is a line target. Okay? Some of you may have a vertical line target or horizontal line target. Some may even have yung cross. But ako naman, I just prefer yung a line target that is a vertical. Okay? Why? Kasi ako, mas sanay lang naman ako mag-move ng lente ko na left and right lang naman eh. Hindi naman ako sanay mag-move pa ng lente ko up and down. So, normally, ako talaga left and right lang din naman. Okay? Pero it's up to you. If you want to have a vertical or single line target or if you want to have a cross line target. Now, another thing that we need to consider is on how to hold your lens. If this is your unknown lens, while looking through the target, kailangan hindi ka sobrang lapit doon sa target, hindi ka rin naman sobrang layo. Now, you need to determine, are you far enough from the target? Are you near enough to the target? Or are you too far enough doon sa target? Now, normally naman yan, ano yung rule mo? Kapag mataas yung power ng lens, magkakaroon ka ng blurring kapag sobrang taas ng power ng lens at sobrang layo mo doon sa may target. Kamukha nito, kapag nilalalayo ko na siya, magbablur na yung target, right? Now, pero pag nilalapit ko yan, yes, kung nagkaklaro yung target. Now, so okay yun. Hindi ka pa pwedeng sobrang lapit, hindi ka rin naman sobrang layo. Kasi pag sobrang lapit mo naman, ano naman ang magiging problema mo? Maging problema naman natin is mahirap naman kumuha ng apparent motion. So, hindi ka agad-agad basta natin makikita kung ano ba yung apparent motion. Now, dito naman, depende yan sa taas ng grado eh. Kung mataas yung power ng lens, kahit malapit ka, makakakuha ka ng motion. Pero kung sakali mababa lang yung power ng lente, what will happen? You will be having a hard time noticing the movement. So, ang gagawin mo, if you think or if you feel that you have a low-powered lens, medyo ilayo mo siya. Kasi pag nilalayo mo yan, lalo't pag low-powered, mas makikita mo ngayon yung parallax motion kapag nilalayo mo siya. Mas na-enhance or mas na-magnify yung movement ng parallax. Okay? Now, sabi ko kanina, when holding the lens, kailangan yung ocular surface, ito ang nakaharap sa iyo. Okay? Hindi yung front surface. Baka nasanay tayo na yung front surface. Kasi normally, di ba, ang mangyayari is, maglalagay tayo ng trial lens. Ginaganyan, hindi pa trial lens yun. Lalagay natin dito. Okay, lalagay natin ng ganyan. Hindi ganon. Ang tama talaga, strictly speaking, the way to do it is, the back surface should be facing you and the trial lens should be placed still at the front surface of the lens. Okay? Now, ang tanong, bakit ba kailangan sa harapan natin kinukuha nilalagay ang trial lens natin? Sa harapan tayo naglalagay ng trial lens kasi ang kinukuha nating power dito sa may hand neutralization is what we call as the front vertex power. Kaya ngayon, technically ang minuneutralize natin dito is the front vertex power or yung focal length niya doon sa may front. Kunya ito yung front. If this is the front surface of the lens, may focal length yan sa harapan o yung sinasabi nating front vertex yung focal length base sa may front vertex. And that is the one that we are neutralizing. That is why, kung ito yung front, dito natin nilalagay yung ating trial lens. Okay? We never place that on the back surface of the lens. Okay? Iba naman, kasi ang back surface naman, nun naman natin nilalagay yan kapag nasa lens meter na tayo. Pero kapag nasa hand neutralization tayo, we place the trial lens on top of the front surface of the lens. Okay? Now,
ano ngayon yung dalawang movement ng lente? Meron tayong sinasabing parallax motion. Pag sinabi nating parallax motion, it is the lateral motion of the lens. So, pwede yan left and right ka, okay? Or pwede rin naman up and down, okay? Move mo yan up and down. Pero ako nga, sabi ko nga sa inyo, sanay lang ako sa left and right na movement, okay? So, ang lateral motion ng lente, yung sinasabi nating parallax motion. Okay, left and right. Ito rin naman, meron tayo rito, left and right. Now, take note of this. Pag sinabi nating anong klaseng parallax motion meron tayo dito, when we say parallax motion, para natin ma-observe yung sinasabi nating type ng parallax motion, tignan natin yung line outside the lens, and tignan din natin yung line that we are seeing within or through the lens. So, normally yan, ito yung makikita natin, parang ganyan. So, ang gagawin lang muna lang, tignan mo, what will happen to the line within the lens or through the lens, and the line naman dun sa may labas. So, anong nangyayari sa kanila? Parang ganito. Ito, minuwag ko to the left. What happens to the line within the lens or through the lens? Nag-move siya through the right. Ito naman, move ko to the right. Ano nangyari dun sa line within or through the lens? Nag-move siya to the left. So, nagkakaroon ako ng opposite motion. Pag sinabi nating nagkakaroon tayo ng opposite motion, ang ibig sabihin nun, meron tayong against parallax motion. Ito yung sinasabi natin against parallax motion. Against parallax motion, this will denote na meron pala tayo ditong power na plus. Okay? Meron tayo dito na power na plus. Okay? Specifically, I am moving my lens, okay? I am moving my lens left and right. Okay? Now, if I want to be specific about it, I can say that the 180th meridian has a plus power. Huwag nyo kagad sabihin na, ito plus power. Isang tingin lang na ganon. Hindi. Why? Kasi it can happen na yung kabila ko naman, although dito meron siyang parehang against na movement. So, parehong 90 and 180 natin dito, meron siyang against parallax motion. But it can happen na ang horizontal ko meron siyang against parallax, tapos yung vertical ko, pwede yan magkaroon ng with parallax motion. Now, ano ba yung with parallax motion? So, ito parang ganito naman yung with parallax motion. Okay, so if I move my lens to the left, okay, nagmo-move din yung aking line to the left. If I move my lens to the right, nagmo-move din yung aking lens, not the lens. If I move my lens to the left, the line within or through the lens also moves to the left. If I move my lens to the right, yung aking line within or through the lens is also moving to the right. So, meron tayong with parallax motion. So, parang yung sinasabi natin, the line through the lens goes with the movement of the lens. So, meron tayong with parallax motion. Now, pag sinabi natin with parallax motion, this will indicate that the meridian that we are checking the meridian that we are checking has a minus power. Okay? It has a minus power. Now, kung papansin niyo, sinasabi ko kagad, meridian lang muna. Kasi nga, sabi ko, kapag check mo yung kabila, ano ba nangyari sa kabila? Meron ba siyang with or meron ba siyang against pa din? O dito, meron siyang with. So, alam natin na horizontal at saka vertical, parehong may with. So, itong lente na to has a with motion sa horizontal, may minus power siya doon. Meron siyang with motion, parallax motion, specifically sa may vertical. By the way, pag vertical na pinag-uusapan na ang ginagawa ko, niro-rotate ko yung aking lente pag ganyan. So, I'm now checking the vertical meridian. Here, ito yung vertical ko kasi naka-rotate yung aking lente. Pero kapag nakaganyan yan, I am checking the horizontal meridian. Ito naman, vertical meridian ang chine-check natin. Basta kasi lumalabas
kung paano ang movement ng lente ko, I'm moving my lens left and right. Ang chine-check ko rito, yung horizontal meridian. If you're moving your lens up and down, okay, ang chine-check mo dyan ay vertical meridian. Pero since iisa lang yung ating lens, isa lang yung ating line na ginagamit, minumove ko na lang o niro-rotate ko na lang yung aking lente para ma-check ko yung vertical meridian. So right now, I'm checking the vertical meridian. Okay? Tapos I'm moving my lens left and right. Okay? So, yan, vertical yan. Ito, horizontal yan, pagpaganyan yung movement natin. Okay? Now, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag mababa yung power ng lens, what can you do? Kapag sobrang lapit mo, okay, pag sobrang lapit mo, yes, may nakikita kang parang apparent motion or parallax motion, pero mas na ma-magnify mo yan, ayun o, mas kitang-kita mo ngayon pag nilayo mo siya doon sa may target mo. So, kapag matataas yung grado, medyo ilapit mo. Pero kapag mababa yung grado, kamukha nito, kung nahihirapan kayo na makakita ng parallax motion, ilayo mo siya doon sa may target mo. Kasi pag nilalayo mo siya sa target, mas nakikita natin yung parallax motion. Now, to differentiate naman a spherical lens from a cylinder lens, gagamit naman tayo ng scissors motion. Okay? Now, ang difference naman ng scissors motion is, sa scissors motion, niro-rotate naman natin yung ating lens. So, ang gagawin mo lang, let's say, ito yung iyong lente, iro-rotate mo lang yung iyong lente. So, move mo lang siyang ganyan. Okay? Then, tignan mo na lang, nagro-rotate din ba yung iyong line within or through the lens? Okay? So, dito, wala. Hindi siya nag-rotate. Okay? So, wala itong scissors motion. No, pero ito naman, try lang natin, i-move lang natin siya. Okay? Yun. So, ito, nung ni-rotate natin yung lente, nag-rotate din naman yung ating line through the lens. Ito rin naman, ayan. So, ito, meron siyang scissors motion. Now, specifically, itong scissors motion na nakikita natin dito is, if I rotate my lens to the right, paano nag-move yung, yung portion na yan? It is moving to the left. If I rotate my lens to the left, yung linya ko naman, nag-rotate papunta sa my right. So, itong meridian na to has an against scissors motion. So, meron tayo ditong against scissors motion. Now, right now, I am checking the 90th meridian. Pero, kung i-check ko naman sa scissors motion, yung 180th meridian, pag ganyan naman siya, i-rotate ko naman siya ngayon. So, if I rotate my lens to the right, pag ganyan, so makikita ko yung aking target through the lens also rotates to the right. Ito naman, move ko to the left, so mag-rotate din yung aking lens, not the lens, the line within or through the lens papunta sa may left. So meron akong with scissors motion. Now lagi naman 'yan. Kapag ang isang meridian mo has a with scissors motion or in this case an against scissors motion, yung isang meridian mo magkakaroon naman 'yan ng with scissors motion. Hindi ka po pwedeng magkaroon ng, meron akong with scissors motion dito, tapos sa may kabila, magkakaroon ako ng with scissors motion din, never mangyayari yan. Okay? Kung meron akong against scissors motion dito naman, magkakaroon ako ng with scissors motion. Okay, lagi nyong i-expect yun. Now, if one meridian has a with scissors motion, the other meridian naman ngayon will have an against scissors motion. By the way, bukod dun sa sinasabi natin na ang scissors motion is used to differentiate cylinder from a sphere. Kapag mayroong scissors motion, cylinder. Kapag walang scissors motion, sphere lang yan. Okay? Next,
ang isa pang gamit ng scissors motion is kapag tinanong ka, o sige nga, nasaan ang axis niyan? Okay, nasaan ang axis niyan? Actually, ako lagi ko sinasabi, no, pag tinanong ka, nasaan ang axis niyan? Okay? Kapag tinanong ka ng ganun, ang pwede mong itanong is, hindi ko lang alam kung kaya natin, pero pwede mong itanong itanong, kung kaya mong itanong. Ang tanong is, saan po bang lens formula nyo gusto ko ibigay ang axis? Pag sinabi nating, minus cylinder, ito po yun, axis 180 po siya. Kasi ito pong 180, meron po siyang with scissors motion. Pero kapag nilagay po natin o sinulat po natin ang ating lens prescription sa may plus cylinder, ito pong 90 po ang aking magiging axis. Why? Kasi ang scissors motion, siya ang nag-i-indicate ng axis. Kapag ang lens formula is written on a minus cylinder form, the axis is the one having the with scissors motion. Ulitin ko ha. Kapag sinabi nasa minus cylinder ka, ang with scissors motion, yun ang axis ng minus cylinder. Kapag naman nakasulat ang ating lens formula sa may plus cylinder form, ang ating against scissors motion, yan naman ang tatayong axis natin. Kasi ang axis ng plus cylinder is the one having the against scissors motion. Okay? So, yun. Okay, so now let's try to check a certain lens and let's see if we can neutralize this lens. Okay? Now, tingnan lang muna natin ngayon. So, ang first step natin is check if this lens is a spherical lens or is it a cylinder lens. How? By scissors motion. So, rotate lang natin. So, wala siyang scissors motion. So, if I rotate it, okay, ganun. Wala siya. Okay? Now, ako, ang isa kong clues lagi para malaman ko talaga kung ito ba ay cylinder or spherical lens, ganito ginagawa ko. Kunyari, ito na siya. Di ba dito na-align natin yung line na yan? Okay? Yung outside line at saka yung inner line, dito na-align natin. Okay? Now, ang gagawin ko dyan, i-rotate ko yan pag ganito. Tapos, tsaka ko, tatry ko ulit i-align. Kapag nagawa mong i-align yan ulit, sabay, top and bottom, ibig sabihin yan, ikaw, talagang spherical lens yan. Okay? Kasi baka naman mamaya, talagang kaya mo na-align yan, dahil pala, akala mo walang scissors motion, pero yun pala mahina lang talaga yung scissors motion niya. Tapos nagkataon nga lang na vertical tsaka horizontal yung dalawang principal meridians. So ako lagi kong ginagawa, magche-check ako niyan diagonally, tapos yung sa tamang position ng lens, tapos sa kabila pa ulit, pwede mo rin i-check yan. Ang gagawin mo lang lagi, tignan mo lang siya lagi. Na-align mo ba siya? Top and bottom, sabay ba kagad? Na-align mo ba siya? Pag nagagawa mo yun, kamukha nito, nagagawa naman natin. So, ibig sabihin nun, itong lens na to ay spherical lens. Again, how am I observing the lens? I am observing this lens through the back surface of the lens or through the ocular surface of the lens. Okay? Ganun yung way ko ng pag-observe. Bakit ganun? Isa pa kasi, pag sa harapan mo titignan yan, ang nangyayari ko minsan, especially pag mataas yung grado, nagkakaroon tayo ng parang distortion na doon sa gilid ng lente o sa may edge ng lente. So, minsan mahirap din mag-observe kapag sa may harap. Okay? So, pero mas madaling mag-observe kapag sa may back surface ka, mag-o-observe nung parallax motion. So, speaking of parallax,
Meron ngayon tayong anong klaseng parallax dito? Meron tayong against parallax motion. Okay? Meron tayong against parallax motion. But before we even go to that, ang pwede natin gawin is kuhanin muna natin nasaan ba ang optical center. So, pag sinabi natin hinahanap natin ang optical center, ang ibig sabihin lang nun, we are centering the lens. O pag sinabi sa'yo, sige nga, paki-center mo itong lente. Pag sinabi mong paki-center mo yung lente, ang ibig sabihin nun, you want to know where is the location of the optical center. Now, for a spherical lens, hindi siya gaanong mahirap, madali lang. Kasi pwede kang gumamit talaga ng vertical at saka horizontal line. So, anong gagawin natin? Again, while looking at the back surface or through the back surface, i-align lang natin yung outside line at saka yung inner line. I-align lang natin sila. Tapos, markahan lang natin. Mahirap lang to sa ganitong posisyon ko. Na may camera. So, meron na akong dalawang markings. Wag ka nang magsulat ng ganun, wag ka nang maglinya ng dire-diretso. Ang kunin nyo lang is yung edge lang. Yan, somehow, yan na siya, di ba? So, ang gagawin ko na lang yan, kukuha na lang ako ng ruler. O, pag may ruler ka na, gawin mo na lang ganyan. Okay? Kasi pag diretsuhin mo kagad yung linya mo, minsan mahirap. Lalo kung gumagalaw, yan, kamukha nito, ayaw pang sumulat kasi may coating. Kasi pag may coating, minsan hindi kaagad kumakapit yung linya. So let's say i-observe mo siya ulit. So ayun tayo. Okay? Now, yan na ba yung optical center? Wala pa kasi we need the other meridian naman. Kuha ka naman. A meridian that is perpendicular to this one. Okay? Teka, mahirap siya dito sa position ko talaga na to. Okay? Okay. Tapos, again, kumuha lang ako ng ruler. Tapos, nilinyahan ko lang siya ulit. Hold on. So, parang ganito, nilalagyan ko lang. Of course, gagawin mo to nasa desk ka. Hindi mo na gano'ng mahirap. Okay. So, ito siya. Yan. So, ano na ngayon yung intersection yan? Yung intersection nito, ito na ngayon yung location ng ating optical center. Okay? So, bakit mo kailangan makuha yung optical center? Of course, dyan mo ilalagay yung center ng iyong trial lens. Okay? Diyan mo ilalagay yung center ng iyong trial lens. Okay? So, next step na ngayon tayo. So, we know that this is a spherical lens and we've also located the optical center. Okay? So, meron na tayong optical center. So, anong gagawin na ngayon natin? Diretso neutralize na tayo. Again, anong klaseng parallax motion meron tayo dito? We have an against parallax motion. So, this would mean, since this is a spherical lens, that this would mean that this spherical lens is a plus lens. Plus lens ito. Now, kung sakali lang naman at huwag sanang mangyari na ma-blackout ka, okay, at medyo malito ka, okay, huwag kayong makakabahan ng sobra. Why? Kasi
pwede mo namang gamitin. Nandiyan sa harapan mo, di ba, yung mga trial lenses nyo. Kunyari, ano nga ba ang with parallax? Ano nga ba ang against parallax? Okay? Ano ba yan? Minus or plus? Huwag kayong mataranta kasi nandiyan naman yung trial lens nyo, ay trial case nyo. So, bunot ka sa trial case mo. For example, ito, bunot tayo. Now, this is what? Ayan, ayaw mag-focus. Oop, paano ba yun? Anyway, hindi ko mapakita sa camera at ayaw mag-focus maigi yung camera. Now, this is a minus, but I think you can see that this is a minus lens, di ba? So, kung minus lens ito, tignan mo ngayon, ano bang parallax motion nakikita mo pag sa minus lens? Ay, di meron siyang with parallax. Alam po na, ang minus lens pala ay merong with parallax motion. Kasi ito, sigurado ka na minus ito, di ba? Kasi nakalagay naman dyan, minus lens. So, ito ngayon ay meron siyang with parallax. Ang minus lens pala may with parallax. So, understood yan ng iyong plus lens may against parallax. Okay, so start na tayo ngayon mag-neutralize. So, since na-center na natin itong lente na to, again, when we say centration, ano yun? Nahanap na natin yung optical center. So, like we said, meron tayo ngayong against scissors motion dito. So, meaning ito ay plus lens. So, I am now getting a minus lens. Ilalagay natin sa harapan. Then, we will observe. Now, yung minus lens o yung trial lens na kinuha natin is hindi na ako nagsimula sa 0.25. Ito ay minus 1 na kagad. So, especially kung under time pressure kayo, magsimula na kayo kagad sa 1 diopter na interval, if I were you. Kung gusto niyo ng 50, okay lang. Pero, huwag na kayo mag 0.25. Okay? Ako naman, nagsimula ako ng 1 kasi feeling ko naman, medyo mataas naman itong power nitong lente na to. So, nasa din yun, nasa inyo rin yun. Kung kunyari masyadong mataas, huwag kang magsimula ng mababang power kasi sayang lang yung oras. Okay? So, lagay natin sa harap, then let's observe. Okay? So, dito, ano ngayon ang nakikita natin? Titingin pa rin kayo dito sa may loob, ha? Do not be confused dito sa may trial lens natin. So, para kayo hindi ma-confuse, ang gagawin ko, ibababa ko itong trial lens kasi baka matignan nyo ito So, dito kayo titingin sa bandang loob na ng lente. Okay? So, tignan natin. Anong meron pa bang scissors motion dito? So, kayo lang muna. Tick-tock. 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 Kung sinagot mo, yes, meron pang again scissors motion dito, tama ka. So, what are we going to do? Kung meron akong minus 1 ngayon, okay, ang gagawin natin, increase natin ito. Now, I will not increase this with 0.25. I'll go straight with minus 2. Okay, so minus 1 kasi to. Okay, so I'll go straight with minus 2. So, kuha ako ng minus 2. Let's say, ito ngayon yung minus 2 natin. Okay, by the way, as much as possible, the center of our trial lens should correspond to the optical center of our lens. Okay? Again, tignan natin ngayon yung ating lente. Okay? So, ang gawin lang natin ngayon, check mo pa rin siya. Meron ka pa bang nakikitang apparent motion or parallax motion? Kayo lang muna. Tick-tock. 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 Yes, I still see an against parallax motion. Okay, so, minus 2 ito. So, kung gusto mo mag minus 3, pwede rin naman. Sige, diretso tayo sa minus 3. Okay. So, again, let's check. Meron pa ba kayo nakikitang apparent motion dito or parallax motion dito? Sa akin, I see nothing. Okay? Wala na akong nakikitang
parallax motion dito. Okay? Now, kung gusto nyo makasigurado pa, medyo ilayo pa lang natin. Baka may makita pa tayo. Or probably, by the way, what are we after? We're not really after the neutrality. Ang hinahanap natin or ang endpoint natin ay reversal. Okay? Reversal ang hinahanap natin. Pero ang recording natin is the point before reversal. Okay? So, hindi porke nagkaroon tayo ng neutral dito, hihinto na tayo dito. So, meron akong minus 3 ngayon. Ang gagawin ko ay kukuha ko ng 3.25. So, kuha ko ng 3.25. Okay. Wala akong 3.25. Yan lang. Check ko to isa. Minus 3 din. Okay. So, ang gagawin ko na lang, pagpatungin ko na lang. 3 at saka 3.25. Okay. So, yun lang gagawin ko. 3 at saka 3.25. So, dalawang lens ngayon yung hawak natin. We have a 3 at saka 3.25 diopter. Okay. So, ganyan. Let's check. Kayo, what do you see? TikTok. TikTok. Ako, I see a with parallax motion. I see a with parallax motion. So, ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng reversal. Kanina, meron tayong against parallax, pero ngayon, meron na tayong with parallax. So, itong with parallax natin is 3.25 ito, pero hindi natin i-record ito. Ang i-record natin is the point before reversal. It is the point before reversal, and which is, that is, yung minus 3. Ang neutralizing lens natin is minus 3. The actual lens power will be plus 3. Specifically, ang ilalagay natin ay plus 3 diopter sphere. Paano natin nakuha yung sphere? Kasi nga, sabi natin, wala naman itong scissors motion. So, this lens has a power of plus 3 diopter. Ang siya ay plus 3 diopter sphere. Okay? So, ganun lang mag-neutralize ng spherical lens. So, susunod naman natin, cylinder lens naman tayo. Okay? I now have here, or we now have here, a lens. Okay, so let's check this lens for scissors motion. Okay, so check lang natin. So, dito, meron tayong scissors motion. Okay, so, meaning that this lens is a cylinder lens. Okay, now, when it comes to a cylinder lens, dalawa yung principal meridians niya. So, it will be very important na makuha or ma-center natin ito. Actually, aside from yung sinasabi natin pag sinenter mo yung lens, kinukuha natin yung optical center. Aside from that, when you say center a lens, we are also getting the principal meridians. Okay? Now, for a spherical lens, baka nga hindi ka na pwedeng, baka naman pwedeng hindi ka na mag-center kung hindi mo naman kailangan talaga, kung hindi mo naman talaga kailangan ma-pinpoint talaga yung exact location ng optical center. I mean, i-approximate mo lang siya. Pero for a cylinder lens, kailangan talaga nating i-center yung lens. Why? Kasi kailangan talaga nating makuha yung dalawang principal meridians. So, paano natin gagawin yun? Yung same lang do sa ginawa natin sa may spherical lens. Okay, so tingin lang tayo dito. By the way, dito nagkataon na yung ating lente, parang ganyan. Okay, so tingnan lang, nagkataon lang kasi dito na vertical yung isang meridian, at saka naturally, yung isang meridian yan will be andali ha. Ang hirap lang talaga itong ginagawa natin acrobatics dito If you can only see me sa position ko, okay? Pero never mind, okay lang naman din.
at least lahat naman tayo nag-a-adjust. Okay? So, this is one principal meridian. Okay? So, anong gagawin natin dito? Guguhitan ko na yan. So, hindi ko na lang mapakita sa inyo na ginuhitan ko siya. Ginuguhitan ko na lang siya ngayon. Using what? Using a marker. So, ayan, may guhit na ako dyan. So, I can verify. Okay? Of course, isang meridian pa lang yan. Pero we still have another meridian. So, anong gagawin natin? Ang gagawin ngayon natin ay, i-rotate lang natin yan 90 degrees. Then, we will be able to get the location of the opposite meridian. So, dito lang tayo ngayon. Banda, yun, banda rin siya. By the way, ito yung isa pang ano, tingnan nyo, kapag harapan yan, mahirap tignan yung lens kasi nagkakaroon na siya ng distortion dito. Pero kapag ganito tayo, yung back surface yung gamit natin, okay, o back surface tayo nag-o-observe, mas madali siyang i-observe. Okay. So, ito ngayon guys, yung ating opposite meridian. Okay? Now, it so happened na yung ating meridian ay vertical at saka horizontal. Pero, kung sakaling oblique yan, okay? Kung sakaling oblique yan, what are you going to do? Okay? Kung sakaling oblique yan, the proper thing to do is you need to get a protractor. So, kukuha tayo ng protractor dito. Okay? So, kukuha ka ng protractor. And then, anong gagawin natin? Ang gagawin natin ay, ilalagay lang natin itong lens, okay, in such a way na, yung optical center, okay, the optical center of our lens should be placed on the center of our protractor. Okay? So, ito yung ating protractor, kunyari. Okay? Kunyari lang, hindi natin alam yung eksaktong meridian niya. Okay? So, anong gagawin mo? Ganito yung gagawin natin. So, ang gagawin natin, lagay lang, di ba may linya na tayo? Nakapag-center na tayo. Kuha ka ng protractor, ilagay mo itong lens mo in such a way na yung optical center nandito sa may center ng ating protractor. Hindi dito sa may baba ha, di doon sa intersection nila. Tapos, ilagay mo yung lens na to on a normal wearing position. When I say normal wearing position, i-ascertain mo na lang, more or less, paano ba ito sinusuot ng pasyente? Paganyan ba? Paganyan ba? Hindi naman paganyan, di ba? Hindi rin naman paganyan. More or less, ganito yung gamit pag nasuot na ito ng pasyente. So, lagay mo lang siya sa may center. Tapos, on a normal wearing position. Normal wearing position. So, parang ganyan. And indeed, lumalabas nga talaga na dalawa yan. And indeed, na lumalabas talaga na vertical at saka horizontal or 90 and 180 degrees talaga yung ating principal meridians. So, i-note mo yun. I-note natin yun na the two principal meridians that we have are the 90 and the 180th meridian. Okay? Now, if you have an oblique, again, kung meron kang oblique, kunyari, meron kang oblique, ang gagawin mo ay, lagay mo ito sa normal wearing position, tignan mo na lang kung saan tumapat yung linya mo. By the way, huwag kayong malilito kasi let's say kunyari nilagay natin to. Ayan, kunyari nilagay mo yan lalo kung oblique. Tapos nakita mo ron, ito 90. Tapos ito nasa 2. Meridian 2. So ang lalagay mo meridian 90 tsaka meridian 2. Huwag mo nang ilagay na ganun.
syempre yan, it will always be 90 degrees apart from each other. So, kung mamili ka sa kanila, sinong gusto mo sundin? Yung 2 o yung 90? Kung 90, ang kaparehas ng 90 ay 180. Kung gusto mong yung 2 ang maging sa tingin mong tamang principal meridian mo, ang kaparehan ng 2 ay 92. So, ang ilalagay mo, 2 at saka 92. So, wag mong ipilit, hindi porke nakita mo, 90, tapos ito 2. Dalawa yung principal meridians mo, 90 and 2. Patawarin mo ang sarili mo kung sakali nakita mo 2, gawin, baka namang 180 talaga yan. Or, kung gusto mo talaga, kung 2, ang ipares mo dyan, 92. Okay? Pero wag na wag mong ipipilit na ang dalawang principal meridians mo ay 90 at saka 2. Okay? So, ito naman ay manual lang naman. So, okay lang yan kung magkakaroon kayo talaga ng tawag dito, ng differences. Okay? Yun, let's settle for 90 and 180 na lamang. Okay? No, so, anong gagawin natin? Mag-decide ka ngayon kung anong gusto mong i-neutralize muna. So, let's say, again, I am now observing the lens through the back surface or through the ocular. Dito tayo sa distance. Take note, itong ating lente is a bifocal lens. Okay? So, dito tayo sa distance. Okay? So, anong gagawin natin? Neutralize natin yung horizontal. Okay? So, kapag neutralize ko ang horizontal, minumove ko yung lente ko ngayon. Ito yung horizontal meridian ko, nasa horizontal plane. Tapos, minumove ko siya. Okay? Minumove ko siya. Okay? Left and right. Okay? So, ang minumove ko dito, ang chine-check natin ngayon dito is the horizontal meridian. Again, kung nasaan ang movement mo, nandoon yung chine-check mo. Okay? So, ito, pa-horizontal ako. So, yung 180 ngayon ang na-check ko dito. Okay? So, anong nakikita nating movement? We see a with parallax motion. Anong ibig sabihin ng with parallax motion? Minus yan. Minus power. So, ang 180th ko has a minus power in this case. Okay? So, anong gagawin natin? Kuha tayo ng plus. Again, do not start, or there is no need for you to start sa mababang power. Diretso ka na kaagad. Itaasan mo na kaagad yan. So, nagsimula ako sa plus 1. Okay? Minus ito, so plus yung kailangan natin. And let's check. Huwag niyo na kayong tumingin dito sa baba ng bifocal lens, o ng segment, Dito na kayo sa taas mag-concentrate, ha? Do not be disturbed. Although alam ko mahirap yon. Okay? So, let's try to observe ngayon. May with motion. Tapos, naglagay ako ng plus 1. Okay? Then, let's observe. So, bago ko sabihin, check nyo muna anong nakikita nyong motion. So, I still see a with motion. So, meron akong plus 1 dito. So, I will increase the plus 1 to plus 2. Again, anong hinahanap natin? We're looking for the reversal. And what is our initial parallax motion? We have a with. So, ano hinahanap natin? Against. Okay? Now, nag-skip ako from plus 1, nag-try ako ngayon ng plus 2. Okay? So, tignan ngayon natin. And, anong nakikita nyo? Meron tayong against parallax motion. So, we now have an against parallax motion. Pero, nagsimula ako ng ng plus 1, nagdumiretso ako ng plus 2. Baka naman, nasa may reversal ako ng plus 1 ng 175, di ba? So, ang gagawin ko, balik ako ng gitna ng plus 1 at saka ng plus 2, and that will be plus 150. Okay?
balik ako ngayon ng plus 150. Kasi, biglang reversal eh. Baka naman na sobrahan ko yung reversal, di ba? So, gumit na muna ako ngayon. Plus 1 at saka plus 150. Okay? So, I am now using plus 150. And, what can you observe? Bago ko sabihin, kayo muna. Tick-tock. 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 We have a with motion dito. Is the with motion a reversal? Hindi pa. Okay? So, hindi mo i-record ang plus 150. So, plus 150, hindi pa tayo hinto. Hindi pa tayo hinto sa plus 150. So, ang plus 150, meron tayong with motion. Sa plus 3, meron tayong against motion. Try ngayon natin sa 175. Try ngayon natin sa 175. Okay? So, sa plus 150, meron tayong with. Sa against, sa plus 175, tignan ngayon natin. So, what can you observe? Tick-tock. 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 Ako, I see neutrality. Okay? I see neutrality. Okay? So, lumalabas ganito. 150, meron tayong with motion. Plus 175, meron tayong neutral. Plus 2, nagkaroon tayo ng kanina, ng against motion. So, anong i-record natin, guys? Plus 150 ba? Plus 175 or plus 2 to be our neutralizing lens? Siyempre, ang re-record natin is the point before reversal and that will be plus 175. And dun sa plus 175 na yon, ang nakuha nating motion dun ay neutral. So, plus 175 is the neutralizing lens. Pero, ang power ng 180th, remember, we're checking the 180th meridian. So, lumalabas, the neutralizing lens was plus 175, but the power on the 180th meridian is minus 1.75. So, we are done with the horizontal meridian. Now, we are ready to neutralize the opposite meridian. Now, ano ba ang opposite? 90. Now, pag min-move ko yung lens ko up and down, tapos vertical lang line ko, wala akong makikitang motion dyan. Tama? Kahit maubos mo yung trial lens mo, wala kang makitang ng motion dyan. So, what you need to do is, we want to observe the 90th. Gagawin ko, linya ko lang ganyan. Okay? So, paganyan na lang ako. Okay? So, 90 ngayon ang ino-observe natin. Okay? So, anong nakikita nating parallax motion sa may 90th meridian? I now have an against parallax motion. Against parallax motion. So, guys, pansinin nyo, ito ay with parallax, pero at the 90th meridian here, this time has an against parallax. So, this time, kung may against parallax siya, ang gagamitin nating lente is, minus. So, minus naman ang gagamitin nating lens para i-observe yung 90th, or para ma-neutralize, hindi ma-observe, para ma-neutralize ang 90th meridian. So, I'll start with minus 1 this time. Maganda pala itong nakuha nating lente kasi isang minus tsaka isang plus power. So, minus 1, teka lang. So, kuha tayo ng minus 1. So, I have a minus 1 here. Then, let's observe tayo. Okay, let's observe. Do not mind yung sa labas ng trial lens. Okay, dito lang tayo sa loob ng trial lens magtingin. I still see what? Kayo pala muna. We see an against
motion pa din. So, in other words, kulang pa yung minus 1. So, we need to increase the minus 1. Okay? However, I feel na medyo malapit na tayo sa neutrality. So, imbis na mag-minus 2 ako, try ko muna, minus 150. Minus 150. So, I'll get a 150. Ayun. Minus 150. Okay, ito. Then, let's observe. What can you notice? Dito kayo sa loob nung tumingin ha, disregard niyo yung nasa labas para hindi kayo nalilito. What do you notice? Minus 150, meron pa siyang against parallax motion. Okay? So, gawin natin, minus 2. Why not? Minus 2 tayo. Okay? Again, we're after to get the reversal. Pero ang recording natin is the point before reversal. Okay? So, we now have minus 2. Then, check. Dito kayo sa loob. Okay? I see neutrality. Okay? So, para sa akin, wala na ako nakikitang parallax motion. And the power here is minus 2. However, we will not stop there. Ang confirmation natin talaga is reversal. So, I will place minus 225. Minus 225. What can you see? I still see neutral. Okay? So, minus 2.25. Wala akong nakikitang with motion. So, ang gagawin ko, increase ko na lang. Minus 2.50. So, nag-increase ako ng minus 2.50. Okay? By the way, kung malapit na kayo sa neutrality, okay, ang pwede natin gawin is ilalapit natin. Di ba sabi ko, kapag malapit sa target, ang nangyayari sa atin, mahirap ko makakita ng apparent motion or ng parallax motion. Gawin natin, ilayo pa natin siya, okay, para lang Aba, parang wala pa rin akong nakikita eh. Teka. So, parang wala pa rin akong nakikita eh. So, minus 250 yan. Okay. So, minus 275. Ayun. I can now see minus with motion, okay, nakakita na ako ng with motion with minus 2.75. Okay, now let me just check nga lang ulit ha. Palitan ko yung lente. 250 ulit ito, pero ibang lens, hindi ito yung hawak ko kasi baka naman mali yung grado nung ay guys, ito minus 250 ito. But now I can see notice at least, ibig sabihin minus 250, I can see a with parallax motion dito. Okay. So reversal pa rin to, yung minus 250. Let's go back dun sa 225. Ito, 225. Ito talaga sa akin, neutral talaga to. Okay? So, 225 is neutral. Tapos, 250
is reversal. So, ang recording natin is not the 250, but the 2.25. Now, with regards to the lens power, lumalabas ang 180th meridian natin. Since ang ginamit nating neutralizing lens dyan ay, as we said, is plus 175, lalabas yan, ang 180th meridian natin has a power of minus 175. On the other hand naman, yung 90th meridian naman natin, meron siyang neutralizing lens na minus 2.25. Ang kanyang power doon sa may 90th meridian naman ay plus 2.25. So, if we're going to write ngayon the prescription, normally we will just write the prescription in a minus cylinder form. So, lalabas sa atin sa minus cylinder form, our lens formula will be plus 2.25 diopter sphere combined with minus 3 diopter cylinder axis 90. So, lalabas ganon. Now, saan natin guys sinulat yung ating lens formula? We wrote our lens formula sa minus cylinder form. In this case, ano lumabas na axis natin? 90. Now, this is what I want you to realize. Ito yung sinasabi natin. Now, if we check the 90th meridian, ng scissors motion niya, if we check the scissors motion on the 90th meridian, anong meron tayong scissors motion sa 90? Meron tayong with scissors motion. Guys, ito yung sinasabi natin. Kapag ang lens formula natin ay nakasulat sa minus cylinder form, yung axis niya, yun ang magkakaroon ng with scissors motion. Okay? Now, pansinin nyo na ngayon to. Punta ngayon tayo sa 180. Ang 180 natin, ito na ngayon ang 180 ito yung 180. Yung 180 natin will have an against scissors motion. Why? Kasi 'di ba pag sinulat natin ang lens formula natin sa plus cylinder form, kung kanina axis 180 tayo, axis 90 tayo sa minus cylinder form, pag transpose natin yan 'di ba sa plus cylinder form, ano na magiging axis natin? Axis 180 na tayo. Kasi pag nasa plus cylinder form, pag tinignan naman natin ngayon yung scissors motion niya diyan, ayun, meron siyang against scissors motion. So, ito yung sinasabi ko kanina na sa scissors motion, pwede rin nating may identify. So, pag tinanong ka, between 90 and 180, ano ang axis niya dyan? Diba? Technically, pwede mo sabihin, either of the two can be your axis meridian. If I will write the lens formula in a minus cylinder form, the 90th meridian will be the axis kasi siya yung merong with scissors motion. And indeed, nung sinulat natin yung ating lens formula, nagkaroon tayo ng axis 90 kasi nasa minus cylinder form. Tapos, kung papipiliin ka naman sa plus cylinder form, ito ang lalabas na axis dyan. Yung merong against scissors motion. Okay? Yun. So, if I were you, kung tinanong ka, siguraduhin mo na lang yung sagot mo. Kapag sa minus cylinder form po, ang axis po natin yung merong with scissors motion. 90 po yun. Kapag naman po sinulat natin sa plus cylinder form, yung meron pong against scissors motion. Yun po yung lalabas na axis naman niya this time. Okay? Now, this is a bifocal lens. So far, what we have done is, we have checked, na-check ngayon natin yung ating distance portion. Okay? Meron tayong distance portion. Now, ganito ngayon. Paano naman natin i-check yung ating reading add? Sa reading add naman, all you need to do is to, since meron ka ng sa may, ano bang axis na ginamit natin dito? Axis 90 tayo, di ba? Tapos sabi natin, ano power sa 90th meridian? Ang power natin sa 90th meridian ay plus 225. Ibig sabihin nun,
Etong 90th meridian natin, plus 225. Gumamit tayo doon ng minus 225. Okay? So, ang gawin ngayon natin, sa minus 2.25, okay, kunyari, ito yan. Babalikan lang natin, minus 2.25. Ito yun. Okay, I'm not sure kung nakikita nyo na bifocal ito, pero ito ay bifocal. So, sa minus 2.25, neutral na yung 90 dyan. Okay? So, ito yung 90 pala. Ayan, pag ganyan natin para madali. 90, ito yung 90. 90. Nilagay ko lang sa horizontal ang 90. Okay? So, I'm checking now the 90. I will move my lens left and right. Okay? So, neutral na nga tayo dyan sa 225. Sa minus, ano ba to? Oh, tama. Minus 2.25. Okay? However, if we look at the segment, okay, punta kayo sa segment, anong nakikita nyo? Expect mo dyan, magkakaroon ka ng against motion dyan. Kung neutral ka na dyan sa may 90 mo, okay, sa distance, pero dito naman, kahit nandyan na itong minus 225 natin, ay magkakaroon ka pa rin ng against dyan. So, in other words, kulang pa yung minus 2.25 mo na yan. Diba? So, increase ka lang ng minus 225. Ano ba ang lowest add? Di ba ang lowest add natin ay plus 1? Ano ba ang highest add natin? Plus 3. In other words, kung 225 yung power mo sa axis, huwag ka na mag 250, 275. Okay? Ano ba ang lowest add? Ang lowest add mo nga, di ba? Add 1. So, ang lalabas yan, 225, di magsimula ka ngayon sa 3.25. Yun nga lang guys, wala ako sa 325. So, mag-start lang ako 350. Tignan ko na lang kaagad. Kasi sa akin, wala akong 350 eh. Ay, wala akong 325 eh. So, dito tayo ngayon sa area ng segment. Mag-check. Okay. So, let's check. Dito tayo. Just so happened, meron pa rin akong against. Okay? 350 ito, guys. So, lumalabas, ang add ko dapat, pag sa 350 is 125 eh. Gets nyo? So, gawin ko ngayon, baka naman add 2 siya. Kung gusto ko na add 2 siya, ano dapat ilagay ko? 425. Diba? So, kaso wala akong 425 muna. Mukhang ko lang muna na 4. So, lagay ko ngayon 4. Okay. Oops. Ang hirap din kasi itong position ko na ito eh. I see a very slight na against. Okay. So, may against pa rin tayo. So, kulang pa yung ano ba to? Ay, sorry. Minus 450 pala yung hawak ko. So, kulang pa yung 450. So, 475. Problema, wala akong 475. Okay? So, meron lang ako rito 5. 5. Let's check. Ako somehow I see neutrality. Okay? By the way guys, pag sinabi ko ako somehow I see ganito, kasi maaari magkakaiba tayo ng perception eh. Okay? Maaari yung sinasabi ko neutral, baka sa inyo iba yung tingin nyo eh. Okay? So, pero let's see. Ako, I see, ano nga ba sabi ko dito? I have a minus 5 here. I see here neutral. Okay? So, somehow neutral na ako. Minus 5 ito, guys. Again, we are not after the neutrality. Mas maganda pa rin reversal ang hanapin. Okay? So, tingnan tayo ng reversal. Dito tayo titingin, ha?
Actually, ngayon ko lang na-notice. Baka mas magandang ganito ang hawak ko. Yan. I see a slight with motion. Dito ang tingin, guys. I see a slight with motion. Okay? So, anong meron tayong dito? Meron akong minus 5.25 dito. So, lumalabas, ang i-record ko ay yung kanina, the point before reversal, and that will be 5. Okay? 5. Now, ano ngayon ang reading add natin? Lumalabas kasi yung 5 dito, this is the total near correction. Pag nagaganto tayo, di ba? Hindi naman lang reading add ang nakukuha natin dito eh. Ang nakikita natin talaga dito is the total near correction. So, total near minus the distance correction, makukuha mo yung reading add. So, ang total near natin for the axis ay 5, okay, or plus 5. Tapos, ano bang distance natin kanina? Di ba ang distance natin dyan kanina ay 225? Okay, so, lumalabas, ang reading add natin ay 2.75. Okay, so, ganun lang yun, guys. Okay, okay.